Hello everyone! Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, isang mapagpalang araw na muli sa atin lahat. So for today's vlog, Kalingap Edo may balak pagpunta sa Hong Kong. Kasama siyempre si Beyonce. Ano kaya yung binabalak ni Kalingap Edo na gagawin niya dito sa Hong Kong? So alamin po natin sa video na ito. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlogs, at ang inyong lingkod, Gandang Emmy. At syempre suportahan po natin Kalingap Edo at mga kasama ko po sa Karaba, Teacher N and Kuya Noli Vlog. No? Suportahan po natin. So ito, alamin natin. Ano nga ba ang masasabi ni Kalingap Edo about dito sa kanila ni Beyonce? Tara, panoorin po natin ang video na ito. What's the solution? There's a solution? Maging ano pa, mas maging siguro mas pasensyoso. Ano ko eh, tamad ako eh. Tamad ako maghintay eh. Ayaw maghintay sa kanya. Parang naman. Dahil ba saan ka pagkatid? Magatid, maghintay siya, mabalit, mag-reply ay. Ayaw ka na kanina, no? Sinabi nila ako. Ito pa rin sinabi mo. Ito ganun ka mag-reply, si Ivy. Pero ito, about naman ito. Ayan po, no, mga kasukay, mga kalingap. Gustong mangyari ni Kalingap Edo. Siyempre, yung New Year resolution mo, kung ano yung gusto mong gawin, di ba? So, ang gusto niyang gawin is mas maging pasensyoso pa siya. Maging pasensyoso kasi daw, si Beyonce kapag tinitext niya, hindi agad nagre-reply. So, yun yung gagawin niya, mas patient pa siya, no? Kasi, syempre, mas nakakatanda naman si Eds, no, kay Beyonce, kaya dapat talaga yung patient niya ay nandiyan. At saka, sabi niya, gusto niya na, kasi, di ba, siya yung maghihintay kay Beyonce. Matagal yung paghihintay niya kay Beyonce. So, gusto niya na mas patient palalo siya, no, mga kalingap. So, ituloy pa po natin. Describe mo siya ng 3 words. Tinanong ka. Talkative, ayaw mo nagbago. Talkative? Ayun na eh. Friendly. Lahat mo kinakaibigan eh. Ayaw. So mo, ano? So friendly. Kapag kabanding ko gano'n. Relax lang. Sarap kabanding. Gano'n ba? So, kay mga kalingap, no, nakakatawa naman. Si Beyonce daw is talkative, friendly, at saka masarap ka banding, sabi ni Kalingap Edo. O, diba? So, talagang mas lalong nakikilala nila yung isa't isa, no, mga kalingap. Siyempre, kapag lagi kayong magka-banding, yung closeness talaga ay nandiyan na, no? Kaya, masaya siyempre si Kalingap Edo kapag hinahati niya itong si Beyonce, diba? Yung makasama niya habang nagbibiyahe sila, tapos magkukwentuhan sila, ay nako, napakasaya po nun, mga kalingap. Diba? So, ituloy pa po natin. Tinahangaan mo sa kanya. Ayun. Ito makisama talaga eh. Okay. Hindi siya KJ. Ba't dati KJ ba siya dati? Hindi naman, pero at least parang dinadba. Mas ano ngayon, mas... Gusto ko lang ganun, kasi may laging hindi man siya makaalis ng bahay niya. Laging may gawa sa kanila. Kahit man ngayon, daming gawa niya Manila. Sige, yun pala yung kinahangan sa kanya. No. Mas gusto na raw niya ngayon. Mas gusto niya ngayon, pakikitungo. Mas, ibig sabihin, yung pakikitungo niya yung wife ngayon. Parang mas magaan sa pakiramdam. Ito, pangatlo, anong... Sino bang na-in-love? Joke lang. Sino bang love at first sight daw? Saan? Sino? Meron bang ganyan? Sa entire ng episode niya, meron bang na-feel mo na yun na love at first sight? Ako, or siya? Oo, siya. Siya. Ba't ikaw di pa? Hindi ko. Ibatang ano eh. Ibatang timpla ng ano eh. Siya ata, siya. Siya? Siya ata, dati iba na. Love at first sight. Mga kasukay, mga kalingap, no? Ay, grabe.
So, ang gusto ni Kalingap Edo dito kay Beyonce, hindi daw KJ. So, magandang kasama, hindi KJ, no? Kahit ano. Walang ano yan. Hindi hihindian. Ano siya, yung kulang, yung okay lang sa kanya, no? Tapos, sino ba yung unang nalove at first sight? Yung tanong ni JJ. Sabi ni Kalingap Edo dyan is, siguro siya, si Beyonce. Kasi di ba alam naman natin, si Beyonce talagang kahit hindi pa sila pinagtambal noon, ay pinapanood na niya at inamin naman niya na crush na niya noon pa man. Itong si Kalingap Edo. So, ibig sabihin, talagang si Beyonce yung unang na love at first sight dito kay Kalingap Edo. Tuloy po natin. Na-express yung love sa tambalan. Tambalan, no? Paano mo ba na-express yung love? Kasi syempre kapag love mo yung ginagawa mo, passionate ka eh. Syempre di naman tatagal yung, kung hindi kayo passionate for lahat, di ba? Hindi nyo mahal yung ginagawa nyo. Pag care sa kanya na, Uy, sa off-cam, yun. uy, hanggang pati, oh. Pag atid, pagkatapos ng vlog, din. May care. Pupuntahan siya agad, pagsasama sa mga kanyang kailangan mga mapasundo sa sa salon. Saan? Masundo ka na lang din sa kung nasan siya. Paano siya, may bibilhin, kaya ganun. Nachat ba ka sa'yo? Ha? Nachat ka sa'yo? Napasundo daw siya. Nachat daw sa kanya. Grabe. Nandito ako. Parang pagkachat Mandat yun. Anong happy, ginagawa dito na ako. Mapasimple, anong ginagawa mo ganyan? Tapos, di ka busy, ganyan. Tapos, mapasundo lang pala. Ano ka naman? Siyempre, kailangan natin Mahal ay. makisama. Makisama mo ibang. Quality time. Ha? Mga quality time. Yun naman yung sinabi niya eh. Kung ano yung love language niya. Nachat pa lang pala. Physical touch, tapos yung ganun. Quality time talaga. Nakakatuwa naman po ng mga kalingap. Ganito pala si Beyonce kapag halimbawa gusto niyang may pupuntahan siya, tapos iti-text niya itong si Kalingap Edo at sasabihin niya, busy ka ba? Ganun naman, di ba? Kapag mag-ano kayong dalawa, yung i-chat mo siya, tapos may gusto kang puntahan, at may gagawin ka, syempre gusto mo, kasama mo yung mahal mo. Di ba? So, ganun pala si Beyonce. Nakakatuwa naman, no? At napaka-supportive ni Kalingap Edo. Talagang nandiyan siya para samahan itong si Beyonce sa mga pinupuntahan. Di ba, nagpapasalon, di ba, nag-grocery, may gustong bilhin. So, sinasamahan ni Kalingap Edo. So, napaka-supportive ni Kalingap Edo, no, mga kalingap. At nandiyan siya palagi dito kay Beyonce. Uy, talaga naman, sobrang in love na sila sa isa't isa, mga kalingap. Tuloy natin. Ang pinakamahirap mong ginawa sa EDC? Pinamahirap. Walang mahirap. Ay, grabe. Mahirap, guys. Grabe. Mahirap kasi madali lang naman siyang pakitunguhan. Saka lahat ng mga namin is kaya naman namin pagkawin. Okay lang lahat. Okay lang. Pinagkakailangan sa isa't isa eh. Pero talaga makakalapagan talaga kapag mapapaya may mga perfect date talaga to eh. Talaga siguro dahil talaga doon kaya nagkakaroon ng magandang samahan. Kasi may time kayo sa isa't isa. Na ito, maganda to. Ano yung kanta na nagpaparemind sa'yo kay Beyonce? Pag narinig mo tong kanta to, ay, si Beyonce to. Ay, si ano to. Oh, anong kanta? Huwag naman I believe, diba? Sa team song niya. Yun nga, naisip ko, pamilya pag namin ko, alam mo, hindi. Alin? Sama eh. Team song nila. Ayaw mo na. Yun? Ayaw naman kasi niya yun. Hindi. Pag nabigano niya, naalala niya si Beyonce. Baka may iba pa. May iba pa nga. Pero ayaw na. Hiling. Hiling? Ano yun? Sa iyong tingin pala yun. Isang pag-ibig. Kasi nung wala pang EDC. Shamrock yan, no? Hindi, JR. JR yan? JR. Tanay na yun na ikaw. Ang grabe. Hiling yan. Yun. Sana di magkalayo. Yun. Yun. Kasi nung dati, nung wala pang EDC, naglalabas-labas ang mga angel. Kami
Tapos, yun, na-history na kasi, nung sa, kami yata nila David, nila Angela Joy, kami, kompleto yata yung Angels noon. Tapos kami, nagbanding kami doon sa Medyo Cells, kami, nagkantahan. Tapos si Beyonce, na sa gilid. Pinipilit namin kumanta sa kama, makijam sa amin. Tahimik pa siya. Sobrang tahimik niya din siya nagsasalita. Nagantingin lang siya sa paligid, sa kala Joy, kasi natutuwa siya kay Joy pag nakikita niya. So yan, marami tayong nalaman dito kay Kalingap Edo, na ayan nga, yung kanta, yung paborito nilang kanta, yung pinaka-theme song nila, Hiling. So yun pala yun, mga Kalingap, kasi nung nagsisimula pa lang daw sila, hindi pa masyadong yung love team nila ay nagsisimula pa lang. Yun yung kinanta ni Kalingap Edo, at kahit nung pumunta sa Hong Kong, kinanta niya rin. So kapag yung kanta na yun ang pinapatugtog, naalala niya si Beyonce, mga Kalingap. So yung Hiling, yung pala talaga yung gustong-gusto ni Kalingap Edo. Basta pinatugtog mo yung Hiling, ayun, si Beyonce na agad yung nasa isip niya, mga Kalingap. Uy, grabe, sobrang ganda naman kasi nung kanta na yun. So itry natin na kantahin. Itry natin na kantahin yan, mga Kalingap, Hiling. So ituloy pa po natin. Nakikita mo ba si Beyonce sa future mo? Like sa mga pangyayari ngayon sa 2024, parang may patutunguhan ba yun? Patutunguhan ba yung part 61? Di ba part 61 kaya? 61 yung niya ata? Ngayon. 62 ata ngayon, 61 ata yung carousel nyo, yung sa EK. Ewan ko, 60 ata ka lang. So guys, comment na lang po yun. Sa tingin mo ba lahat ng part na yun, talagang may purpose ba talaga yun sa inyo? Parang pwede ba maging dahilan para magkaroon kayo sa future? May chance Meron naman kasi siyempre, di naman natin gagawin yung mga ganyang bagay. Di ka masyasama kung siyempre, tama lang. Tama. So, wala na, di mo naman gagawin. Di mo naman sasabihin. Sasama doon kung ano lang yun. Oo, grabe naman. Di ba naman siya isasama doon sa EK kung wala lang siya, di ba? Kaya, pero okay ka diyan ka na lang, huwag na sumama sa akin. Kaya ko na to. Pwede naman ganun eh. Pero buti nang alam, napapayag mong ipaalam. So kay mga Kalingap, napakaganda ng tanong ni Kalingap JJ, kung nakikita niya daw sa future etong si Beyonce. Yung sagot ni Kalingap Edo, syempre hindi naman siya mag-i-effort na kung hindi niya tututuhanin, mga Kalingap. Yung mga ginagawa niya, syempre yun na yun, senyales na yun na talagang gusto niya itong si Beyonce at in love na talaga siya, yung isama ni Kalingap Edo nung lumabas, nung nag-travel sila, di ba? Hindi naman niya gagawin yun kung talagang ano-ano lang, Siyempre, tutuhanan, mga kasukay, mga Kalingap. At sabi nga ni Kalingap Edo, hindi siya mag-aaksaya ng oras para kay Beyonce kung hindi niya tutuhanin. Nakikita niya na sa future nila na talagang silang dalawa, mga Kalingap. Uy, grabe na yan. So, ituloy po natin. Kiss. Diba? Ano pang kiss ang gusto mo? Wala. Siyempre, hindi mo pa nagagawa yung kiss sa sa cheeks. Pero nagawa mo na yung sa handa sa Baguio. Ano pang pwedeng mangyari? Ano pang pwedeng kiss ang pwedeng ipasok sa 2K25? Wala kiss. Wala. Sa cheeks. Wala. Kiss. Wala pa. Kiss sa forehead meron. Nasa hand. Yun lang. Hug na lang. Hug. Bawal lang hug. Wala hug kasi. Ay, wala pa kayong hug, diba? Wala. Siya na, nung anniversary nyo? Hindi yung parang sa Ay, parang yakap talaga yun. As in, naiyak ko si Butch. As in yung sa moment na walang ganun. Wala yung, hindi yung pinilit na mag-hug kayo, ganyan. Hindi yung, iba yung sa baga. Diba? Wala pa yung ganun. Kala ko nag-hug na kayo nung birthday niya.
doon sa Blue Rock. Pero yung parang ano lang yun eh. Parang mabilis lang yun, di ba? Hindi siya hindi contingent sa ganun. Hindi na. Hindi yan lagi, parang ano lang yun eh. Parang ano lang. Parang pagbati lang yun eh. Babae lang. Feel ko kung may smack kiss, may smack hug, mabilisan lang. Mahal rin siguro yun. Smack hug lang ata yung ganun. Pangit yun eh. Bakit? Yung reklamo sa may smack. Kasi ibig sabihin, gusto mo yung intimate na hug. Mas maganda ka pa nagsasayaw eh. Ay, baka nangyari yun sa akin. Ano? Maganda yun, nakahag. Tapos Sa Japan yun, sarap. paisap talaga. Sa Hong Kong na lang yung gawin. Kasi malapit na eh. Oo, yan sa Hong Kong. Kung yung gawin ano, abangan nyo lang nila guys. Yun lang naman yung mga katanungan ko. Mga kasukay, mga kalingap, no? Di ba nakapag nakiss na ni Kalingap Edo sa forehead, itong si Beyonce. Siyempre, pagpunta nila ng Hong Kong, something nakakaiba naman. Gusto niya yung i-hug, no? Yung intimate hug. Yung hug na hindi matagal. Yung mabilis, hindi mabilisan na. Yung medyo tama lang, hindi naman sobrang matagal. Yung gusto mangyari ni Kalingap Edo, uy, kaabang-abang yan, mga kalingap. Abangan natin yan. Kung may smack na kiss sa cheeks, tapos may kasamang hug, yung yakap talaga, no? Uy, grabe. Sobrang sigurado. Sobrang kikiligin tayong lahat. At syempre, masaya tayo sa kanila, no? Mga kalingap. Kaya, abangan po natin yan. Yung intimate hug ni Kalingap Edo kay Beyonce. Uy, kaabang-abang po yan. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood, no? Habang nanonood tayo, ay sobrang kinikilig tayo dito kay Kalingap Edo sa mga sinasabi niya dito kay Beyonce, no? Nakakatuwa lang po na talagang in love po sila sa isa't isa, mga kalingap. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at supportahan po natin si Kalingap JJ. Sa kanya po nagmula yung video na ating ginamit. At syempre, sa lahat ng mga Kalingap reactors and Kalingap charity vlogger, supportahan po natin. So hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayo lahat. Bye-bye!